Mga sanggay, may nakita po tayong post ng isa pong sikat na vlogger na si Boss Mike Cervera. Ilalaglag na daw po si Martin Romualdez. Ngayon, mga sanggay, sinearch ko po ito kung totoo na nga ba. Okay, napaka-interesting nitong topic natin ngayon, mga sanggay, kasi nga po itong si Romualdez. May mga bali-balita na baka ilaglag na daw po ni PBBM. Ngayon, alamin po natin kung gaano katotoo ito. Anyway, bago tayo magsimula, sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay, eto na. Tingnan po natin, kasi ito nakita po nating video ni Boss Mike. Martin Romualdez ilalaglag na ni PBBM. Ngayon, bago ko pakita sa inyo yung nahanap natin na impormasyon tungkol dyan, panoorin natin to kung anong reaksyon ni Boss Mike. Oh, eto na, ulitin natin. Mukhang hindi narinig ni Jai Jai tsaka ni Jojo eh. Mukhang umiyak agad eh. Umiiyak agad eh. Huwag kayong umiyak. Andali, Jai Jai, oh, pakinggan natin uli ha. Pakinggan natin maigi ha. Baka akala nyo, nagsisinungaling ako eh. Eto, walang audio. Biglang nawalan ng audio, Linda de la Vega. Andali eto na. Eto na ha, pakinggan nyo, Narciso Acopio. Acopio. Eto na. May ulat na plano umano ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at mga brad nito sa Epsilon Sigma Phi na naglag. Si dating House Speaker Martin Romualdez at gawing fall guy. May ulat na plano umano ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at mga brad nito sa Epsilon Sigma Phi na ilaglag. Si dating House Speaker Martin Romualdez at gawing fall guy sa flood control scandal. Narinig nyo po yun, mga sangkay, ha? Sinabi ng scooper sa politiko na napagpasyahan ito sa gitna ng nagpapatuloy na galit ng publiko sa katiwalian sa gobyerno. Kabilang sa nakikitang senyales ang pahayag ng dalawang kabrad ni Romualdez na hindi nito poproteksyonan ang mambabata sa prosekusyon. Nauna nang sinabi ni Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla na plano na ng kanyang kapatid na si Ombudsman Jesus Crispin Remulla na kumpiskahin ang ari-arian ni Romualdez kahit wala pang kasong isinampa rito. Si Romualdez ay unang kinaladkad ni dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico sa katiwalian ng akusahan na kumikbak ng 56 billion pesos sa flood control scam. Okay. So yan po, mga sangkay, yung pasabog, no? Posible na daw pong ilaglag si Martin Romualdez. Ngayon, siyempre, humanap po tayo ng source dito at ito po yung nakita natin. Sagasa si Martin Romualdez to be dropped by Marcos Epsilon Brads as flood scam fallout continues. So ngayon kasi, mga sangkay, sa totoo lang, yung patungkol po sa flood control, wala pa po tayong nakikitang napapanagot. No? Si ano lang si Bong Revilla lamang po yung inuna, tapos wala na. Anong araw na ngayon, 'di ba? Anong petsa na, mga sangkay? 'Di ba? So nakakalungkot, pero ayun na nga, ibig sabihin lamang nito, ganun po kamakapangyarihan itong mga taong ito. Ngayon, marami ang nagsasabi na si Romualdez nga daw po ay imposibleng hindi kasama dito. Kasi siya po yung speaker at that time eh. Ang problema lang, mga sangkay, medyo mabigat po ito sa part ni PBBM kasi pinsan. Pinsan, 'di ba? Pinsang buo. Isa pa, mga sangkay, sa dahilan kung bakit medyo mabigat kay PBBM, maliban sa pinsan niya,
baka siya ang ituro ng mga ito. Kasi, ganun po ang mangyayari dyan. Yung mga politikong ito, magtuturo at magtuturo yan. Kapag nalalaglag na sila, magtuturo yan. Kita nyo yung nangyari kay Saldico? Sinong itinuro? Si Romualdez at si PBBM. Bakit? Kapag mabigat yung kanyang ituro, magiging safety siya. The more na mas mabigat ang ituturo nila, mas magiging madali sa kanila na makatakas sa kaso, mga sangkay, o dapat pagbayaran. So, kailangan nilang magturo na mas matataas. Si Romualdez, no choice dito. Kung ilalaglag siya ni PBBM, sino ituturo niya? Eh di si Pangulong Bongbong Marcos. Kasi nga po, siya yung, kumbaga, siya yung nasa taas eh. Mas mataas siya kay Martin Romualdez. Pero ayun nga po dito, former House Speaker Martin Romualdez is reportedly being lined up as the fall guy by no less than his own cousin, President Ferdinand Marcos Jr., and even his brothers in the powerful Upsilon Sigma as Malacanang scrambles to blunt public fury over the massive flood control. So hindi po ito basta scandal, mga sangkay. Ito po ay korupsyon na malala na ang may gawa mga hangal na mga politiko. Ayon po dito, sa impormasyon daw na nakakalap ng politiko, that all bets are allegedly off for Romualdez. Nako. With blood ties and fraternity loyalty suddenly meaningless amid the biggest corruption controversy to hit the country in recent years. Nako. So, kung totoo ito, bye-bye. Ganun yun, mga sangkay. Kasi, ako naman, sa opinion ko dyan, di ba sabi yung ICI daw, walang nakitang ebidensya. Tungtuwa naman yung mga makamartin, di ba? Tungtuwa sila, di ba walang ebidensya? Yun yung kumbaga, yun yung issue, wala lang ebidensya. But it doesn't mean na hindi po involved. Di ba? Maybe magaling magtago. Di ba? Pero, yun yung kailangan tayuan dito ni Romualdez, just in case na ilaglag na siya ng ating presidente at ituro na siya na siyang pinuno ng makapal na korupsyon, di yari na, mga sangkay. Diba? Signs that Romualdez, sabi dito, was being dropped like a hot potato became harder to ignore after two of his own Upsilon brothers publicly signaled that fraternity lines would offer no protection from prosecution. Naku, hindi daw po siya po proteksyonan. Mga kabrad niya to, ha? The Department of Interior and Local Government DILG Secretary John Vic Remulla revealed in an interview last December that his brother, Ombudsman Crispin Remulla, is already eyeing the seizure of Romualdez assets even without filing criminal charges. So, ayan na, mga sangkay. Alam nyo kasi, kung gagawin man po ito ngayon, hindi ko rin alam kung magiging makabuluhan pa eh. Kasi dapat ginawa ito nung time na sabog at gusto ng mga tao na may mapanagot na mga matataas. Eh, di ba nga po, may mga nakikita po tayong mga DDS noon. Sinasabi nila, kung totoo yung pinaglalaban mo, laban ka sa korupsyon din, ilaglag mo. Huwag mo nang proteksyonan yung pinsan mo, ilaglag mo si Romualdez. So ngayon, mga sangkay, ewan ko lang kung ano ang gagawin. So ngayon, tingnan natin. Ano sa tingin nyo? Involved talaga si Romualdez dito? At pabor ba kayo na ilaglag na po siya ng ating presidente, na kanyang pinsan? Comment down below, mga sangkay. So, ayun. Ako na po ay magpapaalam, pero meron po tayong YouTube channel. Ito po ay Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube ngayon din. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.